At namatay na rin ito sa pagkakasaksak sa kanyang liig. Nilapitan na ito ng kapitan ng Meren Union upang kunin ang kanyang espada. Sa kanyang pagkuha dito, ang kanyang espada ay mayroong lason. Ang dugo ni Guangma ay naging isang lason na rin. Kaya si Biryu ay napahanga na lang dito. Sabay tawag niya sa kanyang mga kasama habang hinagis nito ang kanyang espada na may lason. Agad naman sinalo ito ng kanyang kasamahan at sinabi dito ni Biryu na kunin daw ng mga ito ang katawan ni Guangma at linisin daw nila ang pangyayari. Sabay bigay ng mga ito ng Janmyong. Ang Janmyong ay isang gawain na nagbibigay ng respeto sa nagbigay sa kanila ng orders. Ang lalaking kumuha ng espada ni Biryu ay napaisip sa kanyang nakita dahil nagawa raw ng kanilang kapitan na gumamit na agad ng antidote para sa lason ni Guangma. Kahit na raw sa mahirap na sitwasyon, nagawa pa raw nitong alisin ang maskara ni Guangma na hindi gumagamit ng pangloob na chi. Nagawa rin daw nitong gamitin ang pag-aakala ni Guangma na panalo na siya, para maatake raw niya ito ng pabigla. Ang ganoong determinasyon at hindi pag-aalinlangan, siya daw talaga ang kapitan ng Meren Union Separate Unit. Siya din daw ang kapitan na pinaninindigan ang kanyang titulo. Sa kasalukuyan, makikita ang dalawa na nagulat sa kanilang nakita. Nakita ng dalawa na ang butas na pinagtatrabahuhan ni Soma at ang gwapong kasama niya ay nagkaroon na ng malaking butas. Si Soma ay naging isang kabayo na ngayon dahil siya na ang naghihila ng kalisya para kay Baekchoa. Si Baekchoa ay nagalit kay Soma dahil tumigil ito sa kanyang paghila, kaya kinabahan na lang siya dito sabay hinayla na niya ito ng mabilis, habang pawis na pawis ito sa takot. Ang kamalasan na naman ay dumadating na lang sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. Nakalipas ang ilang sandali, ang dalawa ay nakarating na rin sa isang restaurant na nakatayo sa ilog. Habang nakaupo ang dalawa, inabutan ito ni Baekchoa ng isang papel, agad naman ito binasa ni Soma. Ang inabot pala dito ng babae ay isang kontrata na tatagal ng 1 buwan. Sinasabi sa kontrata na ito, kahit daw meron gawa o wala, magkakaroon pa rin daw ito ng sahod araw-araw. Sinabi dito ni Baekchoa na ito raw ay full-time job para sa bida, kaya si Soma ay natuwa na lang dito, sabay agad naman niya itong nilagdaan habang si Baekchoa ay nagbibigay ng masamang ngiti na halatang may masamang plano. Sinasabi daw na mayroong isang sikat na salita, ang buhay raw ay isang trahedya kapag malapit ka dito pero kapag malayo ka raw dito, makikita mo raw ito bilang isang katawa-tawa. Si Soma raw, isang pag-alagala lang sa Hwakgal, wala raw siyang pagpipilian kung hindi mamuhay ng masalimuot. Dahil sa babaeng dumating sa kanya, kaya ang buhay niya ay nagkaganito. Si Baekchoa raw ang pinakamasamang babae na kanyang naging employer sa kasaysayan ng Meren. At hindi mo raw aakalain, bawat araw nakikita raw niya ang kasamaan nito. Pinapagawa raw sa kanya ang mga madadaling gawain lang, katulad raw ng paglilinis ng bigas at ng kanyang mga damit. Dahil daw sa babaeng ito, hindi na niya nagustuhan ang pagbuhos ng ulan. Gusto na rin daw niyang mawala na lang ang kalangitan. Si Soma ay hirap na hirap sa pinapagawa ng babae sa kanya, kahit na ang kanyang pag-inom lang ng tubig ay ginugulo ng babae, ayaw man lang siyang pagpahingahin ito. Inantala siya nito dahil nagpakuha ito sa kanya ng tubig galing sa ilog. Kaya napatanong na lang si Soma dito na bakit daw gusto nito ng tubig sa ilog para inumin kung madami naman daw tubig sa kinakatayuan nila. Tiningnan lang ito ng babae ng masama at sinabihan ito na huwag nang sumagot pa dahil yun ang sinabi niya. Sabay bigay pa ng bida ng palusot sa babae dahil madami raw ilog sa lugar nila, hindi raw niya alam kung saan dun kukuha. Makikinig sa lugar ang isang tao na naglalakad at nakita si Soma na mabilis na tumatakbo habang may dalang tubig. Kapag si Soma ay wala ng gawa, pinapakuha siya ng tubig nito sa ilog, inutos rin daw nito sa kanya na itulak ang mga bato sa daanan. Ang lalaki ay napatanong na lang sa dalawang bata na nakita nito, tinanong nito kung ano raw ang ginagawa ng bida. Sinabi dito ng dalawa na isang baliw lang daw ang bida kaya hayaan niya na lang daw ito. Samantala, si Soma ay hirap na hirap sa pagtulak ng bato at inabot na rin siya ng hapon sa pagtutulak. Nagpasalamat naman siya dito kasi natapos na siya sa kanyang ginagawa. Nagpasalamat na lang siya sa paglubog ng araw kasi inaalis nito ang kanyang pagod. Pero hindi pa rin talaga makalimutan ni Soma ang masamang araw niya, na ang lahat ng nakakapagod na gawain ay nangyari lang sa isang buong araw. Kaya si Baekchoa raw talaga ang pinakamasamang naging employer na sa oras na ito. May kasabihan nga,
ang isang layon ay kakain na ng damo kapag ito ay nagugutom na sa kamatayan. Wala na raw iba kundi si Soma na isang pag-alagala lang ang magtuturo sa babaeng evil na si Baekchoa ng lesson. Pero ang lahat ng kanyang gustong gawin ay isa lang palang pantasya dahil noong tinanong ni Soma si Baekchoa tungkol sa kanilang kontrata, hindi naman raw siguro isang slave ang kontrata na ginawa nila pero pinakita dito ni Baekchoa ang kanilang kasunduan. Isa pala ito talagang slave contract. Hindi ni Soma nakita ang maliliit na salita na nas ababa. Agad naman kumuha si Soma ng magnifying glass upang makita ang maliliit na sulat sa baba. Sa kanyang pagkakita dito, naging bato na lang siya sa gulat, dahil isa talagang slave contract ang kanyang nalagdaan. Sa lugar ng Meryong Fortress may isang kabayo ang mabilis na papasok dito. Sa loob ng Fortress Meryong, sa isang tambayan na bahay sa ilog, nandito ang taong panglima sa ranggo ng Fortress Meryong. Nakuha ang atensyon niya na may isang lalaki ang mabilis na dumaan sa kanyang gilid. Ang lalaking ito ang panglima sa ranggo na tinatawag na Iron Demon General na si Cheol Mejangokgon. Sa loob naman, makikita ng isang matabang lalaki na pinalilibutan ng dalawang babae. Ito naman ang pang-apat sa ranggo na tinatawag na Illusionist Demon General na si Juan Samachong. Ang babaeng ahas naman na ito ay ang pangatlo sa ranggo na tinatawag na Wise Lady Dan So-yung. Ang lalaking samurai naman na ito ay ang pangalawa sa ranggo na si Lighting Sword White Jo-on. Tapos ang una sa ranggo na si Golden Horn Chon Ma-huang. Lahat sila ay nagulat sa pagkakapatay sa isang kasamahan nila. Sinabi ni Chonma sa lalaki na ipadala raw nito ang mensahe sa lahat ng pinuno. Simula raw ngayon hanggang sa ika-10 araw, magsisimula raw sila ng digmaan. Sa dagat na tinatawag na Dead Sea, may isang lalaki ang nakasakay sa bangka. May mga lalaki naman na mabilis na naglalakad papunta sa bangka kaya ang palaka na kanilang nadaanan ay napatalon na lang sa tubig. Nang nakasakay na sila sa bangka, makikita ang palaka na tumalan sa tubig na hindi kinaya tubig kasi ang tubig ay hindi normal. Agad naman hinawakan ng lalaki ang tubig at napansin niya dito na ang tubig ay polluted na, kahit daw ang isda ay hindi na mabubuhay dito. Ang lalaking humawak sa tubig ay ang master pala ni Biryu. Sinabi ni Suk Je-chon na kailangan daw ng Danwood para lang makatawig sa ilog na ito. Sila pala ang isa sa 12 na elders ng Merem Union. Tinanong ni Suk Hee-chun si Song Di-ho kung unang beses lang daw ba nito dito. Sinabi ni Song Di-ho na ito raw ang kanyang unang beses simula raw noong binuo ang Merem Union. Nagpatuloy ang usapan ng dalawa hanggang sa nakarating na sila sa isang lugar kung saan ang tubig ay asul na. Makikita din sa unahan ng mga ito ang isang isla at agad naman silang umakyat dito habang patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap. Sa taas ng isla na ito, dito nakatayo ang meeting place ng Merem Union. Makikita sa loob nito ang upuan ng 12 elders kaso ang dun ating ay 5 elders lang dahil ang iba raw ay busy. Ang taong ito ay isa sa 12 elder na si Shin Yunggul ng Yamwang the Slasher. Siya naman si Chon Ryang Jan, isa pang elder. Sinabi ng isang elder na nakaligtaan raw niya ang Merem noong mapayapa pa ito. Kung hindi lang daw natalo ang kanilang Dragon Emperor noon sa labanan. Sabay tanong naman ng isang elder kung ano raw ang sa palagay ng mga kasama niya sa puwersa ng Meryong ngayon. Sinabi dito ni Song Decho sa mga ito na magiging mahirap daw kung ang kanilang pinuno ay magkakaroon ng interest sa kapangyarihan, pero meron daw itong 13 lord sa kanyang pamumuno at 100,000 sundalo. Sabay turo niya sa mapa, tinuro niya ang lugar ng Guinogak na mas kilala sa tawag na Ghost Valley. Sinabi dito ni Song Decho na kapag daw nakipag-alyansa sila sa Fortress Meryong, magkakaroon daw ng malaking problema kahit na raw ang Northern Worms na pigilan sila. Sinabi ni Master Suk Je-chon sa mga ito na magiging malala daw yung mangyayari, dahil daw ang kanilang pangunahing puwersa ay wala na rin resources para tulungan sila. Sambit pa nito na sinabi raw ni Frank Lee, ang Merem, the Imperial City, Heavenly King ay sobrang busy na nahihirapan na pigilan ang pag-abanti ng Fortress Meryong. Sinabi ni Yamwang na siguro raw ang kanilang Grand Elder ay merong idea kung ano raw ang kanilang gagawin. Sa sinabi ni Yamwang, napaisip naman ang head elder na si Dan Shim-su at nasabi na lang nito ang pangalan ni Guihun Goxiacha. Si Guihun Goxiacha ang kaunahang tao na tinawag na Merem Yonggoso bago pa si Biryu. Sinabi pa nito na magiging disaster daw sa kanila kapag nakipag-alyansa ito sa Chonma.
Kaya ipinadala na daw niya ang kanyang messenger papunta kay Gui Hungok. Napaisip naman ang tatlo sabay napatanong kung sino raw ang messenger na tinutukoy nito. Sinabi dito ng head elder na ang kanilang Merem Union Vice General na si Lee Gun-ak. Kaya sigurado raw nakarating na raw ito sa Hwakgal ngayon. Ang lalaking tinutukoy ng head elder ay nasa bangka na at bigla na lang din ito nawala sa bangka. Samantala, ang ating alipin o mas tamang sabihin, ang ating bida, ay kumakain kasama ni Baekchoa. At least pinapakain siya nito, pero pati ang pagkain ay kakaiba. Bakit daw ba nilalagay ni Baekchoa ng parang toothpaste na bagay ang pagkain? Sabay tanong ni Baekchoa sa kanya tungkol sa babaeng tumulong sa kanya, pero ang alam lang ni Soma ay tinawag siya nitong Soma at sinabihan na alagaan ang Hwakgal. Tanong ni Baekchoa kung talagang sinunod niya ang isang babaeng hindi niya pa nakikilala, pero sinabi ni Soma na mabait ang babae, hindi tulad ng iba. Sinabi ni Baekchoa na at least raw alam ni Soma ang kanyang pangalan, pero si Soma naman ay interesado lang sa pagkain ng kanyang jokbal. Iniisip ni Baekchoa na may misteryosong nakaraan si Soma dahil walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, pero nagawa niyang makipaglaban ng pantay-pantay sa yelo na mangkukulam. Mabilis siyang tumatakbo nang hindi natatapon ng tubig. At teka, hindi ba yon ang mensahero na dumadaan sa kanya? Sobrang lakas din niya dahil kaya niyang itulak ang isang bato sa lupa. Parang siya ang Diyos ng mundong ito. Dagdag pa, hindi siya naapektuhan ng lason. Kasi, hindi pala toothpaste ang nilagay ni Baekchoa sa pagkain niya kundi isang lason. Kahit nakakain na siya ng lason, ang tanging nasabi lang niya ay masama ang lasa. Ang tigas talaga ng lalaking ito. Ipinaliwanag ni Baekchoa na magsisimula na ang gera ng Meryong Fortress laban sa Merem Union, pero mukhang wala namang pakialam ang bida at parang hindi niya alam ang nangyayari. Nalaman din natin na si Baekchoa ay isang double agent na nagbibigay ng impormasyon sa leader ng Merem Union. Pero dahil nahuli na siya, kailangan na niyang tumakas. Makikita natin ang kapitan ng Merem Union na nasugatan ng husto pagkatapos ng laban. Mayroong pasa sa kanyang tagiliran at mayroong mga karayong na nakatusok sa kanyang katawan habang nakatingin siya sa bintana. Ang lalaki sa loob ay nagba-barbecue. Dumating ang mensahero na ipinadala sa Ghost Valley, pero bago pumunta doon, nagpasya muna siyang mag-stopover para dalawin ang isang matandang kaibigan. Kumento niya na ang kaibigan niya ay nasa masamang kalagayan habang pumapasok siya sa bahay. Nagsimula ng kainin ng masungit na lalaki ang barbecue ng iba, at ang masaklap, ang barbecue ay para sana sa kapitan. Sinabi nito na pupunta raw siya kay Gui Hungok, kaya napaisip na lang ang kapitan. Sabay sabi niya dito na mayroon pa raw siyang kailangan unahin dito sa Hwaalgol. Sabay, turo niya kay Baekchoa na nakaupo sa ibaba kasama si Soma at sinabi niyang dapat itong mamatay. Hindi niya alam na pinuprotektahan ng Diyos. Samantala, sa maaliwalas na gabi, nakarating na si Guigui sa Ghost Valley. Tinanong ni Biryo kung bakit dapat mamatay si Baekchoa. Sinabi ng mensahero na makatwiran na hindi niya alam dahil naging leader siya kaagad pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ng mensahero na si Baekchoa ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa digmaan, ang huling nakaligtas mula sa Iwa Palace. Bumalik sa kanilang usapan, sinabi ng bida na hindi siya interesado sa digmaan, pero curious siya kung sino talaga si Baekchoa. Nakita natin ang isang sulyap sa kwento ni Baekchoa sa kanyang palasyo. Sinanay siya ng kanyang ina sa loob ng ilang araw. Sinubukan niyang tularan ang kanyang ina na kayang putulin ang mga basong puno ng tubig gamit lang ang isang iglap ng kanyang mga daliri. Tumagal siya ng ilang panahon, pero isang araw, nagawa niyang putulin ang isang dahon sa ilang piraso. Masaya siyang natulog dahil sa kanyang tagumpay, pero nang gabing yon, sinalakay ng mga mamamatay tao ang kanyang palasyo. Nagawa ng kanyang katulong na mailabas siya, pero nang makarating sila sa labas, nakita niya ang kanyang ina na nakikipaglaban sa isa sa mga mamamatay tao. Malakas ang kanyang ina, pero kahit siya ay hindi sila natalo. Patuloy silang tumakas sa pamamagitan ng isang lihim na daanan, pero sa dulo ng daanan, naghihintay ang lalaki. Lumaban ang kanyang ina laban sa lalaki para bigyan siya ng pagkakataong makatakas, pero kahit na ganoon, natagpuan siya ng mga lider ng fortress. Tinanong nila siya tungkol sa walang kamatayang phoenix. Wala siyang ideya kung ano yon, pero nagsinungaling siya at sinabing alam niya.
Dahil doon, dinala siya sa fortress at ngayon ay target na siya ng Merem Union dahil magiging problema kung malalaman niya kung nasaan ang Phoenix at ibibigay niya ito sa kanilang mga kaaway. Sinabi ng mensahero na ang utos ay patayin si Baekchoa ni Beerryo, pero mas gusto niyang gawin ito sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang tungkod sa kahoy. Ang lakas ng pagtama ay halos tumalsik ang isang piraso ng kahoy at halos matamaan si Baekchoa. Pero sa halip, tumama ito sa puwet ng bida. Nalungkot si Baekchoa at sinabi na normal na ang ganitong sitwasyon. Lagi siyang sinusubukang patayin ng mga tao, pero ngayon, mayroon na siyang bida. O, mas tamang sabihin na wala na siya dahil nang imulat niya ang kanyang mga mata, na wala na ang bida sa kanyang harapan at nakaharap na ngayon sa mensahero. Tinanong ng bida kung ang mensahero ba ang Sam-ira sa kanyang paboritong pork feed. Parang mesh siya. Kaya niyang gawin ang gusto niya sa lahat, pero huwag lang niyang gagalawin ang kanyang mga pagkain. Talagang nararapat lang nabugbugin ang lalaking ito dahil ninakaw niya ang barbecue ng iba at sinira ang pagkain ng bida. Magsisimula na ang laban at kahit ang mga matatanda sa ibaba ay naghihintay na panoorin. Seryoso ang sitwasyon na pati ang ilang ninja ng Merem Union ay nanunood mula sa malayo. Tinanong ng isa kung dapat ba silang makialam. Pero sinabi ng isa na 3 halimaw ang naroon, at kung makialam sila, maaaring magdulot ito ng problema para sa kanila. Nang akala natin ay magsisimula na ang laban, umatras ang mensahero at sinabing aksidente lang ang nangyari. Pero hindi naniniwala ang bida at galit pa rin dahil sinira nito ang kanyang pagkain. Kaya sinabi niya na mag-uusap muna sila at pinatama ang isang mabigat na kamao sa mensahero. Ang lakas ng suntok ay itinulak ang mensahero pabalik. Pagkatapos ay sinundan niya ito ng isang sipa sa baba na nagtulak sa mensahero sa kisame. Parang eksena sa karton ang nangyari. Habang nagulat ang lalaking nagba-barbecue, nanatiling kalmado si Beerryo na parang normal lang ang nangyari. Nakita natin na talagang matibay ang lalaki. Hindi lang niya natiis ang sipa ng bida, kundi nakita rin niya ang isang kuting na naroon. Bumaba siya mula sa kisame at sinalakay ang bida gamit ang kanyang tungkod. Pero ang atake na ito ay para lang takutin ang bida, dahil tumama ito sa pader sa likod niya. Nagpapakita lang siya, pero naghagis ng suntok ang bida na naharang ng tungkod. Nakita ng mga tao sa labas na nagsisimula na ang laban sa martial arts, kaya mabilis silang umalis para hindi mahuli sa crossfire. Talagang matatalino ang mga extra sa kwentong ito. Karaniwan, mananatili silang nanunood hanggang sa gumuho ang gusali sa kanila. Pero ang gusaling Chino na ito ay hindi guguho kahit anong mangyari. Nagpatuloy ang laban at nagpalitan ng suntok ang dalawa. Pero mukhang nakakakuha ng bentahe ang bida. Nag-activate ng isang kasanayan ang mensahero at tumama sa dibdib ng bida. Pero bakal ang dibdib ng lalaki at natiis niya ang atake. Nag-alok ang kapitan ng Merem Union na si Beerryo na makipaglaban sa kanya at tinanong kung ano ang iniisip niya dahil ang teknik na ginamit niya ay maaaring magbutas sa dibdib ng bida. Kahit na matiis ito ng bida, sinabi ni Beerryo na hindi siya nangangailangan ng tulong at haharapin niya si Baekchoa sa kanyang paraan. Tinanong ng mensahero kung sino ba talaga ang lalaking ito, pero kahit si Beerryo ay hindi alam. Sinabi niya na siya lang ang jack of all trades. Habang umalis ang mensahero, inutusan siya ni Beerryo na ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi ang tunay na mensahero. Itinutok niya ang kanyang espada sa leeg ng mensahero at sinabi na kung hindi niya sasabihin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, papatayin niya ito kaagad. Napahanga ang mensahero dahil na-realize nila kaagad ito. Talagang hindi siya ang tunay na mensahero. Sabay na patahimik naman ang dalawa sabay gawa ng isang teknik ng mensahero kaya ang tatlo ay napaatras na lang. Ang sahig ay nawasak na lang sa ginawa ng peking mensahero. Sinabihan ito ni Beerryo na sa palagay daw nito na kayang gayahin ng lalaki ang 36 na battle and stick technique, nakakatawa raw ito. Sinabi dito ng lalaki na hindi nga raw niya kaya gayahin ng lahat kasi mas magaling pa siya doon. Sabay na patahimik na lang si Beerryo sa sinabi nito ulit sabay sabi ng lalaki na hindi raw siya si Ligan Ak, kaya sino raw kaya siya.